Bagya pong nagkainitan ang grupo nila Attorney Torion, ang legal counsel ng KOJC at ang PNP kanina matapos silang magharap mismo sa kampo ng Region 11 dahil po para linawin itong inilabas na utos ng korte na temporary protection order. Magkaiba po ang kanilang interpretasyon. Kung ang kampo ng KOJC, ang interpretasyon nila ay talagang totally paalisin na lahat yung mga miyembro ng PNP dito sa buong compound, ay sa interpretasyon naman ng PNP, tanging mga barriers lamang ang inutos ng korte na alisin ng PNP. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Bitbit ang court order ng Davao RTC Branch 15. Pumunta ang legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ na si Attorney Israelito Torion sa compound ng religious group kanina. Sinalubong ng KOJC members si Attorney Israelito Torion at ang sheriff ng RTC ng Davao. Kapansin-pansing marami pa palang miyembro ng KOJC ang nasa loob ng compound at matyagang nagbabantay sa mga pulis. Sandaling hinarang ng mga pulis si Attorney Torion pero pinapasok din para ihatid ang dokumento. Nakasaad sa temporary protection order, dapat daw alisin ng mga pulis ang anumang inilagay nilang barikada o harang. Pwede na po kayong umalis. Yun po ang order ng korte. Yung mga pulis ay inorderan po na umalis na po dito sa KOJC compound. Sandaling nagtalo sina Attorney Torion at Police Brigadier General Nicholas Torre III sa interpretasyon sa utos ng korte. And proprietary rights and the pursuit thereof by its officers and members within and surrounding the premises. So therefore, sa amin po, sir. Attorney, my turn? Yes, sir. Bago tayo lumayo, you are talking about presence. Tanong pa ng PNP, anong barikada ang dapat nilang alisin? Hindi rin daw malinaw kung dapat ngang tuluyang umalis ang mga pulis. In the protection order, never it is mentioned that the police stop the implementation of the warrant of arrest against fugitive Kibuloy, and never was it mentioned that we will vacate the premises. Sabi rin ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, hindi naman pinipigilan ng mga pulis sa mga KOJC members na maglamas-masok sa compound. They are free po silang pumasok at lumabas. Just can imagine, nag-start po tayo ng Sabado sa pag-i-implement po ng warrant of arrest. Kung wala pong nakakapasok sa kanila, gutom po lahat ng tao doon. So, nagpakakapagpasok sila ng pagkain doon, nakakapagpasok sila ng tubig doon, pumapasok po yung kanilang mga ambulance doon, at yung iba pa pong mga gamit, mga sasakyan po nila. Muling nabanggit ng mga pulis na may na-detect na may heartbeat at signs of life sa ilalim ng lupa sa compound gamit ang ground-penetrating radar. But we are making focused search. Remember, hindi naman lang sa sini nangyayari yan eh. Di ba? With the resources, the money that he has, and the time that he has, you connect the dots. We will not do this unless na very, very convinced kami na nandyan talaga siya. Sabi naman ng KOJC, ginamitan na ngayon ng jackhammer ng mga pulis ang compound para maharap ang pastor, bagay na hiniling nilang itigil na. They are ordered to cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, or security as well as properties of the petitioners. The act of jackhammering the structure of the building of KOJC not owned by Pastor Apollo C. Kibuloy is accordingly included in the cease and desist order. Itinanggi naman niya ng mga pulis. Jackhammering? What jackhammering? Parang hindi ko alam yun. Ginagamit namin may ginagamit kami para hanapin, but that's non-invasive So wala tayong X-ray lang ang tumatagos dun. So walang... Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.